isang tahimik na lugar sa silangang Florida, USA, na may humigit kumulang 1,300 katao na nakatira. Maliban sa ating ikukwento, ay bibihira o ni minsan ay hindi nagkaroon ng mga malaking krimen sa lugar na ito. Ang lugar kung saan lumaki ang biktimang isang 30 years old na nurse at Air Force veteran, si Trisha Todd. Isang mabait at masayahing kaibigan, anak, kapatid, higit sa lahat ay isang mabuting ina sa kanyang nag-iisang anak mula sa dating asawa. Ang dating asawa na siyang nagtapos ng kanyang buhay. Napakasakit para sa kanyang pamilya at anak ang kanyang pagkawala. Ngunit mas masakit ang paraan na ginawa kung paano siya pinatay ng dating asawa. Ating alamin ang kwento sa likod ng kahindik-hindik na krimen na ito. Si Trisha Todd ay ipinanganak sa Stuart, Florida, USA noong February 19, 1986. Kalaunan ay lumipat at nanirahan ng kanyang pamilya sa Hobe Sound, Florida. Prinsesa, kung ituring siya dahil nag-iisang babae sa 8 magkakapatid. Nag-aral siya ng high school sa Hobe Sound Christian Academy, kung saan nagkakilala sila ni Steven Williams, na mula naman sa West Palm Beach, Florida. Ang pagkakakilala nilang yon ay nauwi sa isang pagkakaibigan hanggang naging magkasintahan. Sabay silang nag-aral at nagsikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Kaya naman, pagka-graduate nila, ay sabay din silang pumasok sa Air Force. Kalaunan, ang pagmamahalan nila ay nauwi sa isang maliit at pribadong kasalan na ginanap sa North Carolina, USA, kung saan dito din sila nanirahan. Matapos ang ilang taon bilang mag-asawa, ay nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Pinangalanan nilang Faith ang magandang anak nilang babae. Naging masaya ang kanilang pagsasama na nadagdagan pa dahil dumating ang anak nila. Ngunit kagaya ng maraming love story, ay hindi rin nagkaroon ng happy ending ang kanilang relasyon. Nauwi sa divorce ang halos 7 taon nilang pagsasama noong 2015. Pagkatapos nilang maghiwalay, ay bumalik si Trisha kasama ang anak sa Hobe Sound. Umalis na rin siya sa Air Force at ipinagpatuloy ang dating pangarap na maging nurse, samantalang naiwan si Steven sa North Carolina. Nagtrabaho ulit siya bilang hospice nurse at nakasama sa maraming mga medical mission sa Haiti. Kahit nagkahiwalay na ay magkasundo pa rin silang dalawa habang pinapalaki ang anak na lagi silang nakikita. Kaya naman ay kumuha ng apartment si Steven malapit sa tinitirahan ni Trisha sa Hobe Sound para madalas makabisita kay Faith tuwing off siya. Naging ganito ang routine ni Steven sa tuwing hindi siya naka-duty ay bumibiyahe siya mula North Carolina para makasama ang anak niya. Ngunit noong April 26, 2016 ay nagbago ang lahat sa buhay nila. Isang regular na umaga ng pagbisita ni Steven sa anak niya sa bahay ni Trisha. Noong oras na yon ay may importanteng lakad si Trisha kaya naiwan muna kay Steven ang anak nila. Dinala ni Steven si Faith sa nirentahan niyang apartment para makasama buong gabi. Kinabukasan ng umaga ay bumalik na siya sa North Carolina samantalang ang anak ay iniwan niya sa yaya. Pagdating ng hapon ay dapat susunduin na ni Trisha ang anak pero hindi siya nakarating. Nagtaka ang yaya dahil palagi namang siyang maaga kapag sumusundo. Ikinaalarma ng yaya ang bagay na ito. Kaya tumawag siya sa pamilya ni Trisha kung may balita sila sa kanya. Pati ang pamilya niya ay naghanap na rin sa kanya. Hindi siya matawagan kaya pinuntahan nila ang tirahan niya ngunit walang Trisha. Sa pag-iikot pa nila ay nakita nila ang sasakyan niya na di maayos na nakapark sa may kalsada malapit sa kanila. Sa loob ay nakita din ang susi na naka-on pa pati na ang purse niya sa ibabaw ng upuan. Pero ang cellphone at wallet niya ay wala. Kaya hinala nila ay dala ni Trisha. Naisip nila na hindi ito ang normal na ginagawa niya kapag umaalis siya. Sa loob ng bahay ay napansin din nilang ang ilaw ay naka-switch on pa, pati na ang mga grocery items na nakalagay lang sa may lamesa, patunay na nakauwi siya sa bahay niya. Nang kanilang puntahan ang grocery store na pinagbilhan niya ay nakita sa CCTV na nandun nga si Trisha na nakangiti pa at walang bakas ng anumang hindi magandang nangyayari.
Dahil sa mga nalaman at biglaan niyang pagkawala ay nagduda na ang kanyang pamilya na mayroong masamang nangyari sa kanya. Nireport agad nila ito sa mga pulis, kaya nagkaroon agad ng investigasyon. Mabilis na kumalat ang balita, kaya maraming tao ang naalarma. Hindi lang mga pulis ang naghanap sa paligid kundi maging ang kapitbahay, kaanak, kaibigan at kapamilya ni Trisha. Nagbakasakali silang makikita nila ito sa mga madalas niyang puntahan o gawin gaya ng pagpunta mag-isa sa beachside para makapagmuni-muni. Pero bigo silang mahanap siya. Naging malaking palaisipan kung bakit bigla na lang iniwan ni Trisha ang kanyang sasakyan sa daan, ang kanyang tahanan at ang anak na si Faith nang walang paalam. Sa puntong yon ay malapit na silang maubusan ng paraan. Ang taong naiiwan na lang na hindi pa nila natatanong ay ang dating asawang si Steven Williams. Umaasa silang makakakuha ng impormasyon mula sa kanya, kaya pinuntahan ng mga pulis si Steven sa North Carolina. Bagaman nakipagtulungan siya, sa huli ay wala silang masyadong nakuhang lead. Maliban sa kumpirmasyon na pumunta nga sa apartment niya si Trisha nung gabing siya ay nawala. Sinabi niyang bumisita lang noon si Trisha sa anak at pagkatapos ay umalis din agad. Ang bagay na ito ay kinumpirma rin ng mga kapitbahay dahil nakita nila ang sasakyan ni Trisha na paalis noong gabing yon. Maging ang cellphone records ay nagpatunay din na nandun si Trisha noong mga oras na yon. Sinabi rin ni Steven na wala siyang alam sa kinaroroonan ng dating asawa. Dahil ang alam niya ay dapat nasundo na ang anak ng mga oras na yon at magkasama na sila. Sa maraming kaso, ng pagkawala ng mga babae ay madalas nauugnay sa isang nabigong relasyon. Kaya naman hindi binaliwala ng mga pulis ang posibleng anggulo na ito. Pero sa puntong yon ay hindi pa nila kinukonsidera na person of interest si Steven. Dahil batid ng lahat na maayos, naghiwalay ang dalawa at patuloy na nag-uusap para sa anak nila. Bukod pa sa pagiging Air Force ni Steven na may magandang track record, ay wala rin siyang naging history ng domestic violence. Samantala sa pakikipagtulungan ni Steven ay nabanggit niya nga na madalas pumunta sa beach si Trisha na mag-isa. May pagkakataon na hindi siya nagdadala ng cellphone o anumang proteksyon. Kaya naisip din ng mga kapatid niya na baka nakidnap siya o may nangyaring masama sa kanya habang mag-isa. Dahil dito ay may nakausap ang mga pulis na maaring may alam dahil natuklasan nila na may pastor na nakasama at nakausap si Trisha habang nasa beach minsan. Gayunpaman ay wala rin silang nakuhang mahalagang impormasyon. Pinatotohanan ng pastor na nasa beach siya nung araw na mawala si Trisha dahil sa CCTV footage na nakuha habang nanonood siya ng nangingitlog na pawikan. Sinabihan din si Steven na mag-undergo ng polygraph test para lalong malinis ang kanyang pangalan. Pagtapos ng test ay naging pabor sa kanya ang resulta, kaya naman lumiit ang tsansa ng mga pulis na pagdudahan siya. Gayunpaman, alam nilang hindi 100% accurate ang resulta ng polygraph test. Sa mata ng mga nag-iimbestiga, kaibigan at pamilya ni Trisha ay wala silang nakikita para pagdudahan ng asawa. Batid nilang kahit naghiwalay na sila, ay tuloy pa rin ang kanyang suporta sa anak at maging ang turing niya kay Trisha ay maayos din. Pero nagbago ang lahat nung madiskubre nila ang secret online diary ni Trisha. Nang kanilang buksan at basahin, ay may mga natuklasan sila na lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya. Isa na dito ang nabasa nila tungkol sa bagong lalaki na napupusuan ni Trisha. Sinabi ng mga pulis base sa diary na in love si Trisha sa lalaking ito, ngunit tila mayroon siyang pangamba. Nakilala itong si Brent Vernon, isang local musician. Sa kwento ng kaibigan niyang si Ellis, ay nakatakdang makipagkita si Trisha kay Vernon sa nalalapit nitong show kung saan ay bumili pa raw siya ng bagong isusuot para sa araw na yon. Dahil sa nalaman, ay naglagay ng surveillance camera ang mga investigador sa show ni Vernon sa pag-asang pumunta doon si Trisha. Pero natapos ang palabas ay walang Trisha na nagpakita. Sinundan nila ang mga lakad ng lalaking ito pero bigo silang makakuha ng anumang lead. Nang kanilang tanungin si Vernon ay itinanggi nitong magkarelasyon sila o magkakilala.
Maaring nagkausap nga daw sila pero hindi niya matandaan o kilala. Nag-friend request sa kanya si Trisha sa Facebook pero dinecline niya dahil hindi nga niya kilala. Dahil dito ay naalis na ang anggulo na posibleng may kinalaman si Vernon. Sa iba pang nilalaman ng kanyang secret diary ay may nabasa sila doon na sa tingin nila ay mahalagang impormasyon. Tungkol ito sa pagkatao at ugali ni Steven. Ang inaakala ng karamihan na matiwasay ang kanilang paghihiwalay ay taliwas sa mga naisulat ni Trisha. Pati ang pagkakakilala nila kay Steven na isang mabuting tao ay hindi pala lahat totoo. Dahil alam ni Trisha ang dark side ng kanyang dating asawa. Binanggit niya na sinaktan siya ni Steven noon kung saan sinipapa ang kanyang tiyan habang buntis siya. Maliban pa dyan ay nakasulat din na naging malupit din siya sa mga alaga ni Trisha. Aniya ay pinatay ni Steven ang kanyang 2 aso habang ang isa ay nangyari sa harap pa niya. Hindi ito binaliwala ng mga pulis dahil ang mga ganitong taong may abusive behavior ay hindi imposibleng makagawa ng mas malala pa sa kapwa. Kaya itinuon nila ngayon kay Steven ang investigasyon sa pag-asang may panibagong lead silang makukuha. At hindi nga sila nagkamali dahil ng kanilang reviewin maigi ang CCTV footage nung madaling araw, ay napansin nilang si Steven ang may dala ng sasakyan ni Trisha. Sinuportahan din ito ng isa pang testigo na nakakita sa taong hawig sa description ni Steven sa loob ng sasakyan ni Trisha. Bukod doon ay mayroon ding nakakita sa kanya na naglalakad na may bitbit na isang malaking military bag nung oras ng insidente paalis malapit sa bahay ni Trisha. Na dapat ay wala siya doon nung mga oras na yon dahil nagbabantay siya sa anak nila bandang 2 ng madaling araw. Pero ang mga impormasyon na ito ay una nang hindi sinabi ni Steven sa mga pulis. Kaya naging isang malaking katanungan na hinanapan nila ng kasagutan. At isa ring indikasyon na mayroong tinatago o hindi kinukwento si Steven. Sa sumunod na panayam ng mga pulis sa kanyang ina, ay ibinunyag nitong galit ang anak niya sa dating asawa. Sinabi pa umano ni Steven na gusto niyang mawala si Trisha. Ayon pa sa kanya, ay may namuong issue sa 2 ilang buwan na ang nakalilipas na mas lumalim pa. May hindi malinaw na dahilan na tanging si Steven lang ang nakakaalam. Dahil sa panibagong progress na ito, ay muling kinumpronta ng mga pulis si Steven. Ginamitan nila ng iba't ibang interrogation technique gamit ang mga bagong ebidensya para mapaamin siya. Nung sa tingin niya ay wala na siyang maidahilan pa, ay unti-unti na siyang kumanta. Inamin niyang siya nga ang nakita sa CCTV na naglalakad nung madaling araw na mawala si Trisha. Dahil dito ay kinasuhan siya dahil sa pag-iwan sa anak niya ng nag-iisa. Ano nga ba ang ginagawa niya malapit sa bahay ni Trisha nung oras na yon? Dito na siya nagkwento pero kalahati lang ang totoo. The neighbor saw you leaving her car. He saw you going back and forth. You recognize this area here? That's the entrance to the community, isn't it? Yeah, it's one way in, one way out. Pulling in, so I will wait. At the time you said she came over. Perfect. 1:20. There goes her car coming out. A couple minutes later, that same car, her car, makes the U-turn right here. Okay? And that. We see the car coming back in here. So literally went towards her house, came back. Why is that? Home and didn't go home. You know the cameras get footage of the sidewalk all the way up US 1. And people on foot also. Come after you before. Did she come after you that night and something happened? And you were just, oh, what do I do now? No, she never came after me. I didn't. It's an overwhelming amount of evidence pointing at you. So help me continue painting this picture of you. I just need to know where she's at, Steven. I don't know where she is. You don't even know where she's at. I don't. I really don't. I need you to work with me. I need to tell them that you're being 100% honest with me. First time I left,
Okay. She asked me to go back in her laptop so she can keep working. I said, okay, you don't make it here. She's happy. So that you have to leave. And she freaks out. I'll go. Okay. So I leave. Makes sense. The car barely had any gas. And I'm thinking I can make it, but it doesn't look like it. I just turn around and go back. And she's back. She was on the floor. And she wasn't very responsive. And I kind of freaked out. Because I'm like, oh my god, now she's lying on the floor. She's not responsive. And this looks really bad. Because I can't explain it. And all I'm thinking is, I don't know why you're doing this to me when I've done nothing but try to be a good person to you. So I just put in the car. And I'm just driving and thinking. Ayon sa kanya, habang andon sa apartment niya si Trisha ay inutusan siya na kunin ang laptop sa bahay niya gamit ang sasakyan nito. Pero dahil paubos na ang gas, ay binigyan siya ni Trisha ng pera para magkarga. Pagtapos ay bumalik na siya sa kanyang apartment, kung saan ay naabutan niyang nakahandusay sa sahig si Trisha at wala ng malay ngunit humihinga pa. Sa akala niyang sinet up siya ni Trisha para palabasin na binugbog niya ito, ay naisip niyang dalhin sa bahay niya. Pero imbes na sa bahay niya dinala, ay dumiretso siya sa isang malayo, madilim, at walang katao-taong lugar. Dito niya umano iniwan si Trisha dahil nataranta na siya. Dagdag pa niya, iniwan naman niya ang cellphone at wallet para kung sakaling magising si Trisha ay may perang pamasahe at may cellphone ito na gagamitin. Ngunit hindi ito bumenta sa mga investigador. Mariin nilang kinwestiyon kung bakit hindi siya tumawag ng 911 para humingi ng tulong. Pati ang cellphone ay nalaman nila na naka-off na. Sinabi ni Steven na in-off niya dahil hindi naman niya gagamitin at nung bubuksan niya na ay hindi na malaman ang password. Gayon din ang kanyang phone ay naiwan niya kaya hindi na siya makatawag ng 911. Ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na kahit nakalocked ang phone ay pwede pa ring makatawag sa 911. Ang talagang totoong dahilan, ito'y para hindi matrace ang lokasyon ni Trisha sa pamamagitan ng kanyang phone. Parehong dahilan din kung bakit iniwan ni Steven ang phone niya para hindi rin ma-detect kung nasan siya at ang lugar na pinuntahan niya. Leave out this whole, as you said multiple times, stupid laptop thing. Because it was stupid and it didn't make sense. Something doesn't make sense, it's generally not true. That doesn't look good. If I got up and I sat over there and you sat here, what would you think of me telling you that? Right? Yeah. You come back and Trisha's laying on the floor with an injury. You know, 911, boom, cops are there, ambulance, she gets treatment. And you did not do that, right? Do you have a conscience? Yes. Do you? Yes. And as she's laying in the back of the car, your conscience never kicked in and said, maybe she's still alive. Maybe I should take this opportunity to save a human life. Not just a human, but the mother of my child. So you're insinuating because I didn't think that I don't have a conscience? No, I'm not insinuating. I'm saying it. You You made knew. it seem like I had this whole grand... I didn't have any plan. No, it's a... Lahat ng mga palusot na ito ni Steven ay hindi lumusot hanggang sa dumating ang isang bagong detective para hulihin siya sa bibig. Sinabi niya ang mga ebidensyang meron sila bilang patunay na nasa apartment si Steven nung gabing mapatay si Trisha. Dahil dito ay muling nag-iba ang tono ng kanta ni Steven. Sinabi na naman niya na nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo ni Trisha. Hanggang sa puntong hindi na niya nakontrol ang emosyon at naitulak niya ito dahilan para matumba at mauntog ang ulo nito sa sahig. Nung nawalan na ng malay si Trisha ay nataranta na siya di umano. Hindi siya tumawag ng mga pulis dahil sa takot niya na baka isisi sa kanya ang nangyari. Bagkus ay dinala niya ito sa sinasabi niyang malayo at madilim na lugar. Dinala siya ng mga pulis sa lugar na sinasabi niya. Pero nasayang ang oras nila dahil paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya na maalala. Pagkatapos ng halos isang buwan ay isinailalim siyang muli sa masusing interrogation. At sa huling pagkakataon ay muli na namang nabago ang kanyang kwento. Dito na siya nagsabi ng totoo. Inilahad niya na noong gabi bago nawala si Trisha ay totoong dumaan muna ito sa apartment niya para bisitahin ang anak nila. Hindi rin nagtagal ay umalis din agad siya. Pagdating ni Trisha sa bahay niya ay tinawagan siya ni Steven na bumalik muna dahil may sakit ang anak nila.
Agad-agad ay bumalik si Trisha kaya naiwan ang grocery items sa ibabaw ng lamesa, pati ang ilaw ng bahay ay naka-switch on pa dahil sa kanyang pagmamadali. Ito rin yung parte na nakita sa CCTV ang pag-alis ng kanyang sasakyan. Dumating siya sa apartment at pagbukas ng pinto ay sinuntok siya ni Steven sa tiyan hanggang sa nawalan ng malay. Balak niyang sakalin agad pero inantay niya muna itong magising para kunin ang password ng kanyang email upang makapag-send ng messages sa mga contacts niya at sabihing matagal siyang mawawala para sa isang medical mission. Hindi ito ibinigay ni Trisha hanggang nagsisigaw na siya para humingi ng tulong. Dito na siya pinalo ni Steven sa ulo para mapatahimik sa kanya sinakal hanggang tuluyan ng namatay. Pagkatapos ay isinakay sa sasakyan ni Trisha ang katawan niya sa dinala sa Hungryland Wildlife Reserve na hindi kalayo ang lugar. Ito yung oras na nakita si Steven sa CCTV na nagdadrive ng sasakyan ni Trisha na sinuportahan din ng kapitbahay. Matapos aminin ni Steven ang pagpatay, ay ayaw niya pa rin sabihin kung saan niya eksaktong iniwan ang bangkay ni Trisha. Batid niyang death penalty ang magiging parusa sakaling matagpuan ang katawan ng kanyang dating asawa. Kaya para makita at mabigyan ng maayos na libing si Trisha, ay nakipagkasundo ang mga pulis at district attorney. Kapalit ng pagbaba ng kanyang magiging parusa mula sa death penalty, ay itinuro niya ang pinaglibingan kay Trisha. Pagdating sa lugar, lahat sila halos ay nabigla sa nakita. Nagsisi silang makipagkasundo kay Steven dahil sa ginawa nitong paraan ng pagpatay at pagdispose ng bangkay. Sa lugar ay pinagputol-putol nito ang katawan ni Trisha saka inilagay sa plastic box na may asido saka inilibing sa hukay. Nung hukayin nila sa pinaglibingan ay halos bumaliktad ang kanilang sikmura. Mahirap i-describe pero talagang nakakasuka dahil hindi na siya halos makilala. Pati ang fingertips at ang mga ngipin ni Trisha ay nakita na nagkalat sa batuhang kalsada, patunay na inalis o binunot para hindi siya makilala. Kasamang nakuha sa hukay ang ibang parte ng katawan kasama ang mga ginamit kagaya ng chainsaw at reciprocating saw. Ang masakit pa ay hindi na nakita ang lahat ng parte ng katawan ni Trisha. Napatunayan din na hindi aksidente ang nangyari kundi malinaw na may pagpaplano. Dahil pagpunta niya pa lang ng Hobe Sound ay dala na niya ang mga gamit sa pagdispose ng bangkay. Pati ang hukay ay nakahanda na agad. Inilahad niya na ilang buwan pa lang ay plano niya nang patayin si Trisha. Sa nangyaring di makataong paraan na ginawa ni Steven sa dating asawa, ay sinubukan nilang bawiin ang naunang kasunduan tungkol sa pagbababa ng kanyang sentensya. Iginiit nila na ang kasunduan ay para lang ituro ang kanyang pinaglibingan, ngunit hindi ang paraan ng kanyang ginawang pagpatay. Pero sa huli ay nagdesisyon ang judge na sundin ang naturang kasunduan. Bago maibaba ang parusa ay nag-request ang depensa ng mental health evaluation upang palabasin na wala sa tamang pag-iisip si Steven nang gawin ang krimen. Lumabas ang resulta na nagsasabing nasa tamang pag-iisip siya. Dahil dito ay nahatulan siyang makulong ng 35 years noong September 30, 2016 sa kasong second-degree murder at sa pag-iwan niya sa anak niya nung gabing patayin ng ina. Hindi makapaniwala ang mga taong nakakakilala sa kanya na magagawa niya ang bagay na yon. Ayon sa ama ni Trisha, kilala niya si Steven na kung kanyang ilarawan ay perfect gentleman, mabait, mapagpasensya at maalalahanin. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na magagawa niya ang krimen na ito. Pero kahit ganun ang nangyari, dahil sa pagiging malapit nila sa Diyos ay nagawa nilang patawarin si Steven. Ipinagdasal nila na makatagpo siya ng kaligayahan sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Panginoon. Base sa mga ginawang pagtatanong kay Steven, ang naging motibo niya ay gusto niyang sa kanya mapunta ang full custody sa anak na si Faith. Ayaw na niya umanong magbigay ng sustento at hindi na siya naging masaya sa setup nila. Tingin niya ay naging insulto ito sa kanya dahil sa pag-aakalang mas mabuting magulang siya kaysa kay Trisha. Ngunit anuman ang eksaktong dahilan niya ay tanging ang Diyos at siya lang ang nakakaalam. Sa ngayon ay patuloy na pinagbabayaran ni Steven ang kanyang kasalanan.
Samantalang ang anak na si Faith ay pinalaki ng isa sa mga kapatid ni Trisha. Sa lahat ng nangyari ay ang anak nila ang labis na naapektuhan. Isang pangyayari na kailanman ay hindi niya na makakalimutan. Kaya ating pakatandaan na huwag tayong gagawa ng krimen, laging pamilya ang isipin.